Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. A broken focus invites disaster. Ulit sabi niya, a broken focus invites disaster. Now, sa buong Matthew chapter 14, samahan niyo ako, Matthew 14, 25 to 31, ito yung sabi ng Bible. This was the time nang si Peter ay naglalakad sa ibabaw ng tubig sapagkat sabi ni Lord sa kanya, come, halika. Alam natin yung kwento pero hindi natin mag-uumpisado sa pinaka-umpisa. Doon na lang tayo sa part na sabi ng Panginoon sa kanya, halika. Kasi sabi niya, Lord, kung talagang kayo yan, paparyanin niyo ako. At nakapunta nga siya. Shortly before dawn, mabasahin lang natin yung scripture reading, pero yung kwento nito ay sesentrohan agad natin doon sa kung saan ay nagkaroon ng distraction sa buhay nitong ating kapatid na si Peter. So shortly before dawn, bago nagmadaling araw, Jesus went out to them walking on the lake. Sabagat ang mga alagad ay pinakuna niya na, makuna na kayo, sabi niya, ako'y mananalangin muna. Habang siya nananalangin, nung siya bumaba, madaling araw na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig at sabi ng Bible, ay yung mga alagad ay nakita niya. Verse 26, when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, sabi nila. Nakatakot sila at sabi nila, multo! And cried out in fear at sila ay naghiyawan sa takot. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Huwag kayong mga takot sapagat ako ito si Jesus. Sabi niya, huwag kayong matakot. Dito nagsalita si Peter. Sabi ni Peter, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Sabi ni Lord, come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, ito na. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out. Sabi niya, Lord, save me! Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Alam niyo ba na si Abraham Lincoln ay college dropout? Hindi siya nakapagtapos ng college nung siya ay maging Pangulo ng Amerika. Marami siyang pinagdaan ng hirap sa buhay. Hanggang sa dumating ang mga panahon na isuko na niya ang kanyang mga pangarap. He was distracted, lalo-lalo na nung siya ay tumakbo sa politika at maraming sa kanyang paglaban ay siya'y natalo. At pagkatapos na siya'y natalo, halos umayaw na siya. Nung makapag-asawa naman siya, tatlo sa kanyang mga naging anak, yung nagiging 18 years old na mamatay. Tatlong anak niya ang namatay, yung maging 18 years old. Sabi niya, I almost gave up. Kaya pag napanood niyo, nabasa niyo yung isa sa mga aklat ni John Maxwell, yung The Winning Attitude. Tapos pag i-discuss niya yung buhay ni Abraham Lincoln, nakalagay, the failure, the biography of a failure, ang talambuhay ng isang bigo. Kaya ko ito kinukwento kasi hindi siya nagpa-distract hanggang sa dumating yung panahon na naging Pangulo nga siya. Ngayon, tataasan ng mga tinapos para maging Pangulo ka. Pero siya lumaban, hindi siya bumitaw, at hindi siya nagpa-distract, nagtagumpay siya. Marami mga kilalang tao na hindi nagpa-distract sa kanilang mga pangarap, at dahil sa kanilang pangarap na yan, nagsumikap, marami ang dumanas ng hirap, pero hindi napigilan. Ngayon, ang gusto kong pag-usapan ay what or how the distractions destroy us. Paano tayo sinisira ng ating mga distractions? How distractions destroy us? Pagmasdamin niyo ang picture na ito. How distractions destroy us? This cell phone destroys a lot of students. Ulitin ko ha? Kapag tama ang gamit ng cellphone, it can be an asset to a student. Pero pag mali ang gamit ng cellphone, this could be a distraction. Why? Sa cellphone, nandiyan ang pornography. It will distract your schooling. Sa cellphone, nandito ang mga dating sites. Sa cellphones, ang daming kasalanan. Kaya pag mali ang gamit mo dyan, yung magiging pag-aaral mo, nadi-distract. Hanggang sa mawawala ka na sa Panginoon.
Pati ang pagdating sa church, mawalang araling ng gana. What else? Kahit yung mga nakapag-aral, yung mga tatay na mga nanay, marami mga illicit affair. Yung mga nasa abroad, na malungkot, hindi makausap ang mga sa buhay nila sa Pilipinas, dahil magkaiba ng time zone, kung sino-sino ang chinachat. Hanggang sa magkasala na. The reason why I'm saying this, those are distractions. Bago umalis yung mister, malinaw sa kailang mag-asawa, lalayo ako para sa pamilya. Para sa matagumpay na pagsasama natin at pagkakaroon ng pamilya. Pero napunta sa abroad, dahil hindi makausap si Mrs., naghanap ng chat-chat. Noon, mga ano pa lang yan, mga internet, mga Yahoo Messenger pa lang ang gamit yan. Pero dumating ang panahon, pumasok ang mga gadgets, you name them, lahat. Ngayon, lahat ng klase ng social platform. You go with the Instagram, lahat na. Sabihin mo na. At they become tools of the enemy to distract you with your dreams. So anong pangarap mo? Pag-aaral mo, gusto mo makatapos, huwag kang magpa-distract. Gusto mong ma-promote sa work? Gusto mo magkaroon maganda negosyo? Huwag kang magpa-distract. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpa-distract. Lakas mo, sabihin mo, huwag kang magpa-distract. Hindi ka makapagsalita kasi pati ko distracted. Ang linaw-linaw, kaya ka nasa church, ay, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung may nakita kang crush mo, siya na ngayon ang dahilan kaya ka nasa church. Pumunta ka sa church dahil kay Kristo, ngayon dahil na kay Kristi. Hindi ba? Na-distract ka na eh, kaya madaling malata ang buhay Christian life natin. So ngayon, balik tayo sa ating theme, how distractions destroy us. Paano kasi sirain ang mga distractions na mo? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka mabuti. Huwag mo akong kakausapin. Englishin mo, sabi mo, I don't want to be distracted. Sabi mo, ayoko ma-distract sa'yo, ha? I don't want to be distracted. So, balik tayo sa theme, how distractions destroy us? Paano tayo binawasak ng mga distractions sa buhay? Napakadami. Dito sa Bible, balikan natin yung the life of Peter. Tandaan nyo yung binasa natin kanina na sa buhay ni Peter, sabi ng Lord sa kanya, kasi kasi ang request niya, Lord, pwede ba pumunta dyan sa iyo? Kasi nakita niya si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sa kabila na ang mga kasama niya mga alagad ay nangatakot, siya lamang ang naglakas na loob. Ang sabi niya, Lord, pwede po ba pumunta dyan sa iyo? At ang sabi ni Lord, come. So sabi ng Bible, siya nakalakad. At habang siya naglalakad, diretso siya kay Jesus. But the problem came, kung mapansin niya, yung distraction. So let's go to the first slide. Sabi first mo yan. Sabi ni Lord kay Peter, come, he said. Sabi niya. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Hey, hindi kayo mabuti ha? Si Peter ay lumabas doon sa bangka, bumaba sa bangka, got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Kanino siya pupunta? Toward? Malinaw ha, para kay Jesus siya pupunta. Pero ito na, but when he saw the wind, yun ay distractions. But when he saw the wind, nag-overthinking na siya. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Sabi ko ng Bible, he cried out, sabi niya, Lord, save me! Siguro naman, hindi naman siya, sabihin natin na para nagpakipot pa, sige na nga, kukunin na kita. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? How distractions destroy us? Una-una, he attacks our faith. Distraction attacks our faith. So, ang unang na ginagawa ng distractions ay atakihin ang iyong pananampalataya. Grabe ito ha. Nung sinabi ni Jesus na come, bilis mo ha. Ano sabi sa kanya? Sabi ni Lord, come. At tuloy-tuloy si Peter. Then Peter got down into the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Dire-diretso. At nakalakad siya. At habang siya naglalakad, matino eh. Hanggat ang kanyang mga mata ay kasi Kristo nakatingin, matino ang lakad niya. Pero nung siya'y na-distract, doon siya na nakumpisa matakot at dumugog. Pero kung walang distraction, diretso siya kay Lord. Ulitin ko ha, siya ay lumabas ng bangka, walked on the water, and came
toward Jesus. Si Jesus ang kanyang pupuntahan, kaya siya nakalakad. Pero, ito na nga when he saw the wind, nakumpisa na siyang nadakot at lumubog. So yung faith niya na makakapunta siya kay Jesus, nawala. Ano yun tayo? Dito kasi kay Peter, when he saw the wind, what about you? What have you seen? What did you see? Or what are you seeing today? Kumusta ka? Di ba nakakadistract yung noong Friday, galing tayo dito sa ating fellowship ng mga youth, very successful. Nakita naman natin na magkilos ng banal na Espiritu. Tapos pag uwi mo ng bahay, napagalitan ka. Di ba? Napagalitan ka. Ano ba? Ginabi ka na naman, hindi ka na usap pinggan. Ginabi ka na, hindi ka na nakapag-igib. Ano, sinasadya mo magpagabi para pag uwi mo, tapos sa lahat ng gawain ng bahay? Ano ba, ganun kasi dali sa akin ng nanay ko nung makayunit pa eh. Sinasadya mo magpagabi, no? Para pagdating mo rito, nakikip na yung kuya mo. So, ganun yung mga, minsan, pagka nakita mo yun, parang, nadidistrakan, ayoko na. Why? Those are distractions. Ngayon, tanong yun, sino rito yung masarap ang feeling niya no Friday? I'm speaking about the youth. Doon sa ginawa ng Panginoon no Friday. Diba? Ganda na ginawa ng Panginoon, no? Sino naman sa iyo yung pagdating sa bahay para may problema? Sino? Kasi. Diba? May problema. And sometimes that will distract you. At sasabihin mo, ano ba naman? Dati nga ako sa gawain ni Lord, bakit ganito? And it will distract you. At iba, yung mga Kristiyano na kung kailan nag-desisyon na, Lord, magpapakatino na po ako sa aking paglilingkod sa iyo, tsaka naman dumami yung problema. Lord, tuloy-tuloy na po ito tsaka naman siya walang pamasahe. Ano yung ganda, may pamasahe na ba? Sabihin mo sa mo, lapit ka kay Daddy Carl. Okay, so, ano ang sinabi ni Lord? Bakit dito sinabi ni Lord yung you have little faith? Dito kasi ano yung resulta ng kanyang faith. Tingnan nyo anong klaseng faith meron siya para makalakad sa ibabaw ng tubig? He had a great faith. Kaya lang, nung mapansin niya, makinig kayo mo din, nung mapansin niya yung distractions, ang focus niya napunta sa distraction. Kaya yung faith niya, nakikindig-tindig na nagpalakad sa tubig, nawala. Lumiit. Lahat ng mga Kristiyano matitindi sa una, pag dumami ang mga problema sa buhay, mga distractions, lumiliit ang faith. At nakakaramdam ko minsan na parang paglubog sa buhay. Kaya ngayon sinasabi na natin ito, sabi ni Lord sa kanya, you have little faith, okay ka na eh. Ang ganda na ng umpisa mo eh. Papunta ka na sa akin ngayon. He got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Walked on the water, and came towards Jesus. Dire-diretso na eh. At aming Kristiyano, dire-diretso na inakad eh. Pero kung may distraction sa kaliwa at sa kanan, doon nag-uumpisa siyang lumubog. Kasi doon na po focus sa kanyang attention. Kaya yung faith mo na nagpalakad sa'yo, sa una, lumiliit. At yun, hindi may tatago kay Lord because it will show. Sabi dito ng Bible, siya ay, when he saw the wind, nakita pa lang niya yung wind. Nakita pa lang. Wala pang ginagawa sa kanya yung wind, nakita pa lang. Sino sa inyo yung nakakita ng problema tapos na-overthink na? Nakita pa na wala pang ginagawa sa iyo eh. Naku, nakita ko yung pinagkakautangan ko. Lilihis ako, o nabundol ka tuloy. Meron lang yan, meron kwento na yan, isang kapatiran, taga Negros. Yung isang kapatiran natin na taga Negros, ay meron siyang utang sa isang kapatiran din. At tumisa yun ang dahilan kaya hindi siya umaatin sa church. Sabihin mo sa katay mo, hindi ikaw yun. Kapatiran ito, na hindi na rin umaatin sa church, kasi may utang siya doon sa kapatiran. Na hindi magkikita siya sa loob ng church, hindi naman siya sinisigil, umiiwas siya. Sabihin mo sa katay mo, hindi ikaw yun. Minsan, nagkita sila sa palengke. Kumbaga, nagkahiwalay na sila ng church, lumipas ng ilang buwan, at 1-2 taon, nakita niyo sa palengke, naku, may pinagkakautangan ko. Baka masigil na naman ako. Kaya ginawa niya, tumalilis sa palengke. Sa palengke naman, madali magtago doon kung saan sa kadadaan, mga iskis-kinita. Hanggang sa siya ay nabundol ng jeep pagtawid niya. Alam mo, nag-iskis siya? Sa ospital na.
Tapos nasa ospital na siya, alam niyo, unang bukas sa mata niya, yung pinagkakautangan niya. Nasa tabi niya. Sabi niya, nasan ako? Sabi niya, dinala kita rito, nakita kasi kita, nabundol ka. Eh di, lalo ko mabuhat dibdib na ito, makasisingilin ako nito. Sabi niya, nakita rin kita kaya na nagmamadali ako. Yun ang kanyang palusot. Nakita kita kanya kaya nagmamadali ako eh. Eh, sabi niya, saan ka mapupunta na nagmamadali ka? Eh, may pupunta lang, hindi niya inamin na iniiwasan niya. Hanggang siya nabundol siya. Sabi niya, eh, bakit mo naman ako gusto makausap? Sabi nung nabundol. Kasi, sabi niya, pinagpala ako ni Lord. Yung mga pinautang ko sa'yo, sabi ko sa'yo, huwag ko nang bayaran. Naku naman. Eh, naka-hospital tuloy siya. Why? He was distracted. Kung isang overthinking yun eh. Nakita mo lang yung pinagkakautangan mo. Naku, papakulong ako nito. Mamamatay na ako sa hirap sa loob ng kulungan. Ganun agad. Dito, sinasabi lang natin, the Christian life, most of the time, the faith is being attacked. Diretso yung lakad, oh. He got down onto the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Diretso. But, when he saw the wind, kaya tanong ko, what about you? What did you see? Sa kanya, yung kanyang faith, naapektuhan because of what he saw. What about you? What did you see? Or what have you seen? Or what are you seeing? Ano nakikita mo na nagpapa-apekto sa iyong Christian life? Naku, wala na 1 kilo itong bigas namin, nagag na. Yan, urig ka na, di ba? Eh, nalaglag pa diyang ingay. Nababag, gumano na. Siya na kumukuha ng pangsaing. Sometimes, the faith of the Christians is being attacked because of the distractions. So, ulitin ko lang ulit. You have to identify this morning ano nag-create sa inyong tao. Why? Because fear is the enemy of faith. Yung takot ang kalaban ng pananampalataya. Pag natakot ka, hindi ka maniniwala sa Diyos. Mas paniniwalaan mo ang problema kaysa pangako. May pangako ang Diyos, hindi mo hahawakan kasi sa tingin mo hindi mangyayari. Kaya mas maniniwala ka sa problema na bigay sa iyo ng mundo. So dito, the faith is being attacked. Alam ni Lord eh, diretso lakad mo kanina nangyayari sa iyo. Maraming Christians ganyan, diretso lakad kay Lord. Pero pag na-distract, nakita yung cross niya. Distracted na yan. Hindi na yan makatulog. Akala mo naman nababasa ng Bible, wala. Tingnan niya sa cellphone, inaantay niya yung chat ng crush niya. Ang tagal naman walang reply, sin lang. Eh, ang gusto mo? Muwak? Ang ganda-ganda ng Christian life mo, si Jesus ang dahilan, kaya ako nasa church. Bandang ulit kita si Jesus, si Jessa na. Dati si Kristo, may si Kristi na. Anyari. Distracted na tayo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka pa-distract. Sa kabila naman, sabi mo, huwag ka pa-distract. Doon tayo sa second slide. Balik tayo sa text. Balik tayo sa text. Come, sabi ni Lord, come. Ayan o, si Peter naglalakad, papunta kay Jesus. Come, sabi niya. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, came toward Jesus. Linaw eh. Si Jesus talaga ay pinunta niya sa tubig eh. Alam na alam niya kung sino ang dahilan. Pero ano nangyari? Balik tayo ulit sa walang kulay red. But when he saw the wind, yan eh. What do you see? Pag nakita mo na yung wallet mo, na parang na siyang sibuyas, na nakakahiyak. Hindi ka na ngayon makapanampalataya, Lord, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Wala na eh. See Peter, when he saw the wind, ikaw, when you saw your wallet, what do you see? Huy! Ano nakikita mo ngayon? Sabi mo sa kanay mo, there's still hope. May pag-asa pa. Amen, palapakan natin siya. May pag-asa ba? Kasi nakita naman natin, at the point that he was drowning, at the point na siya ay palubog na, kapit siya kay Lord, at hindi siya binitawan ni Lord, at siya iniangat ng Panginoon. Kaya may pag-asa ba? Gusto ko na ipakita sa inyo dito, kung paano tayo tinatrabaho ng kaaway. Ang ganda-ganda yan, oh. He came toward Jesus. Ang daming Christian ganyan, lahat tayo papunta kay Jesus eh. Kaya lang nadidistract sa kaliwa at sa kanan. Apektado yung faith mo eh.
dyan. Sabi ito ng Bible, he was afraid and beginning to sink. Ano sabi niya? Lord, save me! Ano na nangyari sa kanya? Ang linaw eh, kung tinignan mo na yung gold. He came toward Jesus. Papunta kay Jesus eh. But when he saw the way, mga distractions, bantayan yung mga distractions ng iyong pananampalataya. What distracts you the most? Television, Netflix, ano ba? Facebook. Ang dami! Movies. Lahat yan, distractions. Friends, tropa. Ang ganda-ganda ng faith mo nung una eh. You came toward Jesus eh. Kay Jesus ako eh. Wala na eh. Papunta kay Jesus, bandang huli, papunta na kay Jessa. Kay Jessa, kay Jesus. Sabi number 2, it attacks our focus. Inaatake nito yung focus mo. Ano ang focus mo? Dito ang focus niya ni Peter ay si Jesus. Ay ano? Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ang linaw si Jesus ang dahilan eh. Ang direksyon niya si Jesus eh. Kay linaw-linaw si Jesus talaga. Sabihin mo sa kapatid mo, si Jesus dapat. Sabi na mo si Jesus dapat. So si Jesus talaga eh. He came toward Jesus, si Jesus talaga eh. Kaya lang, na-distract eh, naligaw. Doon na nag-umpisang nasira ang kanyang buhay. Natast eh. Porque lagi siyang iningiti, akala may gusto sa kanya. Tuwing makikipagkamay sa kanya, kinakabayan din siya, akala may gusto sa kanya. Yung pala ay sisterly or brotherly love lang. Bilang kapatid, mabait ka kasi kayo, mabait din ako sa iyo, pero huwag mo ko liligawan. Hindi katulad mo ang gusto ko. Ang gusto ko ay katulad ko. Anyway, so sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pa-distract. Isa pa, sabihin mo, huwag kang pa-distract. Ang ganda naman daw, he came toward Jesus. But when he saw the way, ito problema eh. What did you see sa loob ng church? What do you see inside the church? Si Jesus eh, tapos bigla ka nakakita ng maganda. Nagulo na ang buhay mo. Pupunta ako sa cell group, Kuya Gino. Bandang huli, hindi na si Kuya Gino pinupunta, hinahanap na yung crush niya. Doon ka sa cell group ni Kuya Gino, hinahanap mo mga disciple ni Ate Sikay. Anyari? Doon kayo sa driving Kuya JP, hinahanap mo mga disciple ni Ate Sikay. Bakit? Mamuha natin yun. Sabihin mo sa katabi mo, si Jesus dapat. Isa pa, sabihin mo si Jesus dapat. Mapalampakan natin sila. It will attack your focus. Magaling dyan ang demonyo. Aalisin niya ang paningin mo sa Panginoon. Aalisin niya. Sipin mo dito, ang linaw-linaw. We walked on the water and came toward Jesus. Ito talaga ang keyword, but when he saw the wind. Grabe. Kaya tanong ko, ano nakikita mo eh? Kapitbahay mo? Tuwing araw ng linggo? Tuwing aatin ka ng kabantay? Chinichika ko, saan kayo nagpupunta yan? Ano kayo pinagagawa niya sa church na yan? Alam ko, nung Sabado, pinantahan niya dito ni yung sister test na yun. Tsaka nung ate Eva na yun. Tapos na paglinggo, maalas siya sila. Saan ka nagpupunta yung mga yun? Yan na. Diba? So, what I mean is, pag inintindi mo sila, yung pananampalatayang babagsak kasi ang focus mo hindi na si Jesus. Dapat ang focus natin si God. Kasi pag hindi sila ng focus mo, mag-uumpisa ka talagang lumubog. Sapagkat iintindihin mo lagi sila. Alam niyo sa mundong ito, you cannot please everyone. You cannot please everyone. Lalo-lalo pag pinag-usapan ng iyong pananampalataya. At the end of the day, this is your life between the Lord, between your Creator. Pag inintindi mo yung mga kapitbahay mo, hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya nga dito, sabi nga natin, si Jesus ay sabi ni Jesus, come! So, bumabaan naman ka, dire-diretso siya kay Jesus, But when you saw the wind, ganun ka rin eh. But when you saw the other Marites, but when you heard them say against you, pag nakita mo siya, naiisip mo, baka mamaya ko pinag-uusapan, ayaw mo naman tayo na church. Kaya dito sabi ng Bible, but when you saw the wind, what do you see? Sa ngayon, ano ang mga nakikita mo? Sabi dito ng Bible,
But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Then he cried out, Lord, save me! The focus was broken. The focus was defocus. Sabihin yung kanyang attention na defocus. Bakit nadi-defocus ang Christians pag hindi na si Jesus ang focus ng kanyang buhay? Alam nyo, malibang ikaw ay naka-ankla talaga kay Kristo. Malibang ikaw ay anchored kay Christ. Your faith is immovable. Kaya nga, mapansinin nyo, di ba sabi ng Corinthians, minsan pinakit ko na rin, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago na? Ulit. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago na? Wala. So, nakipag-isa kay Kristo. Hindi kay Roman, ha? Nakipag-isa hindi kay Maya, kay Kristo. Kaya pag pumunta ka sa church, hindi ka makikipag-isa sa disciple mo. Makikipag-isa ka kay Kristo. Kaya tayo mga nagdi-disciple, be sure na naituro natin sa kanila si Kristo. Doon sila makipag-isa kay Kristo. Kasi pag kay Kristo ay nakafocus, hindi yan matatangay ng anumang mga problema sa buhay. Amen? O, isa pang palakpak sa Panginoon. Punta tayo sa baka. Balikan ulit natin yung text. Ito lang kasi yung text na importante na gustong pansinin ninyo. Sabi ulit ng Bible, uulitin natin, sabi ni Jesus, kasi sabi ni Peter, Lord, if it's you, tell me to come to you. Sabi ni Lord, I come. At siya ay bumaba. Uulitin natin yung verse, sabi ng Bible, He got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Focus siya kay Jesus. But when he saw the wind, yun na. But when he saw the wind, distraction talaga eh. Ang daming distraction in the Christian life. Sino ang unang-unang dahilan bakit siya bumaba doon sa bangka? Sino ang kanyang pupuntahan? Si Jesus. Ngayon, ano nangyari? But when he saw the wind, napunta ang focus niya dito. Hindi naman siya bumaba para ma-defocus eh. Nagpunta siya para kay Jesus. Ang unang-unang ipinunta niya, si Jesus. Sabi ng Bible, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, sabi, Lord, save me! Hulaan niyo yung bakit mo. It attacks our firsts. Yung ating unang pagmamahal sa Panginoon. First, ang unang ipinunta mo si Jesus. Ngayon, nagpa-distract ka. Si Jesus naging pangalawa na lang. Ang maganda lang kay Jesus, kay Lord, pag nagkamali ka, merong U-turn. Kaya ano nakita, ay, palpak! Mali! Nagpa-distract ako, Lord, save me! See, may U-turn. Ang maganda kay Jesus, may U-turn. Pwede kang bumalik kay Jesus. Palapakan natin siya. Kapag ka ikaw ay nagpa-distract, pag ikaw ay nakinig sa distraction, pinaniwalaan mo yung mga distraction, at nakita mo, palpak pala, nasisira pala ang buhay ko rito, balik! Sabi niya, Lord, save me! Mali ang kinalagyan mo. It will attack your firsts. Seek Him first. Unahin mo si Lord yung kanyang pinunta eh. Kaya siya bumaba dahil kay Jesus. Pero habang siya ay naglalakad na papunta kay Jesus, na-distract siya. But when he saw the wind, yung first mo was affected, na-defocused. Yung lahat ng ating mga first sa Panginoon na yun, dapat. Pero naapektuhan kapag mayroong distraction sa kaliwa at sa kanan. Kaya si Jesus ngayon, nagiging pangalawa na lang. Kailan mo tinatawag sila na totoo? O kailan gipit ka na? O kailan wala ka na magagawa? O kailan tulubog ka na? O kailan sa tingin mo, mamamatay ka na? Doon ka lang tatawag kay Lord. Ang maganda kay Lord, His arms are open wide to accept us every time we make a U-turn. Kaya dito sa video ng Bible, nung mag-U-turn siya, kita nyo, He came toward Jesus. Si Jesus ang unang dahilan bakit siya bumaba. When He saw the wind, eto na, pinakinggan niya. Marami sa atin may mga distractions sa buhay na pinakikinggan mo eh. Subukan mo nga itong ino-offer ng mundo na ito. Nagpapadistract ka. Pag nakita mo palpak, ipapahama ka, Lord, save me! See? He cried out in fear and the Lord saved him. Yun ang maganda rito kay Lord. Mayroon ka laging second chance. Kay Lord, laging mayroong bahagi na pagbalik mo, hindi ka niya iipitin. Hindi niya pamumukha sa'yo, ginawa mong pagtalikod sa Kanya. Lord, save me! Alam ko sa'yo! Hindi ka nakinig sa akin, una-una mo yan, kayo na, dito ka na sa akin, pumunta ka pa ron. Lord, save me! Hindi pwede! Wala eh. Ang sabi ng Bible, pag pinasa nyo, the Lord save him. Anytime na lumapit ka sa Panginoon, ang sino mang anak niya ay hindi niya tatanggihan. Palakpakan natin natin Panginoon. Kaya ang tanong dito,
si Jesus ba yung first mo? Si Jesus ba yung first mo? Kasi, pag si Jesus yung first mo, meron mang babalikan. Eh, paano kung hindi mo naman first si Jesus? Dito sabi lang natin ay, sometimes we gave in. Pumapayag tayo sa offer ng mundo. Pumapayag tayo. Nagpapakonvince tayo. But when he saw the way, yun na. When he saw, then he was convinced. Pinaniwalaan niya na yung offer na takot ng mundo. At ang sabi dito ng Bible, nung siya ay lulubog na, lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Lord, save me. Ito lang gusto ko sabihin sa inyo, ha? Nung si Peter ay tumawag sa Panginoon, wala siya sa ilalim ng tubig. Hindi siya nagpakalunod sa ilalim bago tumawag kay Lord. Nung naramdaman niya lulubog na siya, tumawag agad sa Panginoon. Huwag mo nang antayin masagad ka ng todo bago ka tumawag sa Panginoon. Palampakan natin siya. Kaya kung may mga distractions ka, nakikita mo na ang pangit ng buhay, hindi maganda nangyayari. Stop it. Balik ka na kay Lord. Labig ka na kay Lord, mali nangyayari sa akin, Lord. Lord, sorry po. Pinakinggan ko itong mga distractions na ito. Mga distractions dito, pinakinggan ko sila. Napansin ko hindi maganda epekto sa akin. Lord, ayoko po na ganitong buhay. Nakikita ko ng epekto ngayon. Kaya Lord, please, save me. Balik na po ako sa inyo. Yun ang maganda sa ginawa dito ni Lord. Kaya please, isipin natin na yung mga pangako sa Panginoon, yung mga challenges mo sa Lord, Lord, if it's you, tell me to count him. Sabi Lord, okay ko. Pero nangyari, ang isang lakad mo, bigla ka nagpa-distract sa kaliwa at nagpa-distract sa kanan. Tanong ngayon, kayo ba na-distract na ba kayo sa iba na ng balataya? Yung araw ng linggo, aatin ka sa church, bigla na lang, hindi ka natuloy, may iba ka naging lakad. Nangyari na sa inyo yun? Sige, pinagbigyan natin, di ba? Now, pakita ko sa inyo kung paano nangyari yung it attacks our firsts. Let's go to another slide. Yan. Pag binuksan niyo yung verse 20, sabi dito ng Bible, ito kasi yung itaas, yung magpapakain ng 5,000 katao, yung feeding of the 5,000. Ngayon, ang ginawa doon ni Jesus, yung 5 tinapay, 2 isda, pinag-pray niya, at pagkatapos, at saka pinamigay ng mga alagad, at pagkatapos sumigay, nakakain sila ng sapat, at nakakuha pa sila ng sobra. At ang sobra na nakuha nila ay 12 basket. Ayan o, verse 20. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. So, napakadami. So, nagpakain si Lord ng 5 tinapay at 2 isda. Sa magitan nito, nakakain. Ang binilang nila dyan men lang. 5,000 men. Hindi pa kasama sa binilang yung women at bata. At katulad na sinabi ko noon, kasi sa Old Testament, at before Jesus died, the culture of the Jew ay hindi pantay talaga ang babae at lalaki. Ang women ay lesser value, kaya hindi nagpasama sa bilangan. Ang binibilang lamang lalaki. At ang bata ay hindi rin binibilang. Pero sa bata nang galing, yung 5 tinapay at 2 isda. Now, bakit ito binabanggit? Nakita ng mga disciples with their eyes yung himala na ginawa ng Panginoon. Nakita nila kung paano pinadami ng Diyos yun. Kung yung salita ng Diyos, nakita nila yung katotohanan. Kaya sila ngayon, naranasan nila, grabe yung ginawa ni Lord. Hindi lang sila kumain ng physical, kundi spiritual nila, nabusog dahil, wow, nag-pray lang si Lord, ganito na kadami ang nangyari. Kaya dito, isa pang clip, ito yung feeding. Feeding ang feeding na naranasan nila, hindi lamang yung pagkain, kundi yung spiritually. Not just for the physically, but also spiritually. Why? They were witnesses. Mga witness sila. Nakita nila kung anong klase, kung anong klase si Jesus. Kaya niya magpakain ng 5,000. Kalalakihan lang yun, bukod pa sa kababaihan at mga bata. So feeding, ang feeding dito hindi lang physically, kundi spiritually, kasi first have experience ng mga disciples. Ngayon, karugtong niya verse 20 yan. Pagkatapos sa magpapakain na yan, si Jesus ay nagpunta sa mundo at nanalangin. Sabi niya sa mga alagad, mauna na kayo. Kaya sila ay nagsagwan na. Habang sila nagsasagwan na, dumating si Jesus, naglalakad sa ibabaw ng tubig bago magmadaling araw. Eto na yun. Nakita siya ng mga alagad, sabi ng mga alagad kay Jesus, Lord, kung talagang kayo yan, paparyanin mo ko. Sabi niya, come. Tingnan niyo
Peter ay lumabas sa kanyang bangka, walked on the water, and came toward Jesus. So, hindi lang. Papunta kay Jesus. But when he saw the wind, ito na. Yung karanasan niya dito, okay di ba? Yung karanasan niya na kapangyarihan ng Diyos na nagpakain ng 5,000 katao, nawala. Na-fit siya dito, hindi lang physically, but spiritually, kasi nakita niya kapangyarihan ng Diyos. But when he saw the wind, naglakad siya sa ibabaw ng tubig, okay pa siya. Pero pagdating dito, na makita niya yung wind, he was afraid and beginning to sink. Ang sabi ng Bible, he cried out, Lord, save me. Tingnan niyo, bakit sinabi dito na meron malakas na impact yung when he saw the wind? What kind of wind? Yun ay unos, yun ay malalaking alon. Kaya ang tingin niya dito, yung lapat ng lamig sa kanyang katawan ay masyadong malamig, magmamadaling araw. Kaya yung dampi ng tubig masyadong malamig. At nakita pa niya ang malalaking alon. But when he saw the wind, he was afraid. Anong iniisip niya? Yung pakiramdam niya. Sa nakita niya, lulubog siya. Sa pakiramdam niya, yung kanyang kalagayan ay patungo na sa pagkamatay. Ano yung number 2 dito? Hindi lang yung feeling, kundi yung feeling. Hindi lang yung feeling, kundi yung feeling. Yung feeling niya na mamamatay siya, na siya ay lulubog, na siya ay mawawala na sa mundong ito, damang-dama niya. At yun ang naging dahilan, kaya siya, sabi ng Bible, beginning to sink. Ano ibig sabihin? Makinig mo kayo, yun, makinig kayo. Pag sinunod niyo yung puro feelings niyo, sisirain niya ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi pwedeng puro feelings. Ang daming Christian, mga leaders pa, dahil sa feelings, na-distract. Dahil sa feelings, na-distract. Sabi mo sa katabi mo, bulong mo lang, huwag mo lalakas. Huwag ka pa-distract. Bulong mo lang, sabi mo, huwag ka pa-distract. Ang dami sa atin nagpapadistract. Para siya hindi kumain ng salita ng Diyos. Para siya hindi first-hand witness na nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos sa magitan ng 5 tinapay, 2 isda. Saksi siya sa kayang gawin ng Panginoon. Nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, dito, makinig mabuti ha, 5,000 men, bukod pa sa women and children, na iligtas ni Lord sa matinding gutom. Eh kung nag-iisa ka lang, problemado ka. Pero ano nangyari? Bakit siya lumubog? Because of his feelings. Yung dampig ng tubig, yung hampas ng tubig, at saka yung dating sa kanya ng hangin. Puro feelings. Ang buhay ng Christian, hindi puro feelings. You have to know the Word of God. The Word of God said, come! Ang sabi ng Lord, come! Ano man mangyari sa iyo, just come! Hindi pinag-uusapan kung paano ko makakarating. I said, come. Wala kailangan mo gumapang, I said, come. Dahil ako nagsabi sa iyo ng come, kargo kita! Dahil ako nagsabi ng come, kargo kita! Palakpakan natin siya. Pero iba natakot. Mas pinahalagaan yung feelings. Kaya tuloy lumubog sa kanyang Christian life. Kaya tuloy na-distract. Natuluyang na-distract because of feelings. Sabi mo sa katabi mo, huwag puro feelings. Huwag puro feelings. So dito, yung si Jesus bilang first sa buhay mo, wala. Iwanan mo si Jesus. Pero mapasin mo, mga youth, makinig. Makinig po kayo. Ay sa maganda lang dito, nung nakita niya siya'y nagkamali, na pinagulan niya yung distraction nung siya'y papalubog. He knew where to go. Di niyo ba napansin yun? Nung siya ay papalubog na, at umiyak siya sa Panginoon, Lord, tulungan mo, maligtas mo ako. Sa ganong sitwasyon, alam niya kung kanino pupunta. Hindi siya lumangoy pabalik doon sa bangka. He was a good swimmer. He was a skillful swimmer. Pero hindi siya lumangoy pabalik sa bangka. Where did he go? He went to Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pag nahihirapan na,
Gusto na natin umanap ng safety place. A safe place for us that will comfort us. For sure, pagdating mo sa bangka, comforted ka na. Bangka na yun eh. Pero kay Peter, hindi. Kay Jesus ang pumunta, Lord, save me. Ang ganda nun. Alam niyo, kung binasa niyo yung pinanood niyo yung film niya, hinapit pa ni Jesus si Peter sa bangka. Akay-akay. So, dito mga kapatid, punta natin ang ating conclusion. So, hanggang conclusion, balik tayo sa ating theme. Ano yung ating theme? So, how distractions destroy us? Number 1, it attacks our faith. And number 2, it attacks our focus. And number 3, yes, it attacks our first. Yung first mo, aalisin niya ng distraction. Gusto ng distraction, siya ang pakinggan mo. Gusto ng distraction, sa kanya ka. Gusto ng distraction, siya piliin mo. Alam mo naman ang salita ng Diyos, na-feed ka na ng Word of God eh. Nasaksihan mo, ginawa na Diyos sa pagpapakain ng 5,000. Pero dahil feelings ang pinakinggan mo, puro feelings, that destroys you. At kapag dumating din time na ikaw ay palulubugin na ng iyong feelings, huwag kang magpakasagad, alam mo na paano na nangyayari. Lapit na agad kay Lord. Lord, sorry po. Please take me. Hindi tayo magpakasagad. Huwag nating lunurin ang sarili natin sa maling bagay. Tsaka tayo babalik sa Panginoon. Umpisa pa lang. Nakita mo na pangit ang nangyari ito. Nakinig ako dito sa distraction na to. Sabi ng Bible, na siya ibiyak sa Panginoon, God save. Sabi ng Bible, Lord, save me. At inangat siya agad ng ating Panginoon. Dapat tayo sa ating conclusion. Sa conclusion natin, ilabas natin yan, don't dwell on what went wrong. Just do what God wants you to do. Ano yung sabihin ko? Kung ikaw man yan, na nakaranas, makinig sa distraction, at naririnig mo ang mensahe nito, sinasabi sa ni Lord, don't dwell on what went wrong. Tapos na yun. Now, make a U-turn. Balik ka na kayo. Lord, sorry po. Balik na po ako sa iyo, Panginoon. Yun ang challenge kayo umalis sa atin. Don't dwell on what went wrong. Sige, pumalpak ka dati. Minsan mo pinakinggan ang mga distractions. Mas inintindi mo sila kahit alam mo ang salita ng Diyos. Sige, huwag mo pakinggan. Puro feelings mo intindi mo. Huwag mong intindi ang salita ng Diyos. Hanggang sa sisirain na nitong buhay mo, mapahama ka na niya. Ilulubog ka na niya. Pero suggestion ko sa iyo, huwag kang magpakasala. Dapat para si Peter, na kung umpisa pa lang siya lumubog, lumapit na siya Panginoon. Ngayon, nangyari sa iyo yun. Nangyari sa atin yun. Nangyari sa marami sa atin yun. Don't dwell on what went wrong. Pero mag-focus doon. Tapos na yun. Ngayon, what we need to do is make a U-turn to Jesus. Sasabihin natin sabay-sabay, Lord, save me. Ayaw mo na ganitong buhay. Iligtas mo ako. Amen? Ang lahat ito ngayon.